Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Ang topic po natin today is insulin resistance. Ano nga po ba ang insulin resistance? Ang insulin resistance po, bago pa man po tayo magkaroon ng diabetes type 2 or pre-diabetes and PCOS, even cancer, Alzheimer disease, dementia, Parkinson disease. Opo. Yan pong mga sakit na yan, bago po lumabas sa tao, ay nagiging insulin resistance po siya. Opo. Tama po kayo. Bakit hindi po nalalaman agad bago sila ma-diagnose ng insulin, na diabetes, PCOS, o may Alzheimer sila. Yan po yung problem sa sistema po natin sa medisina. Bago po yan, i-discuss ko po kung paano po nagkakaroon ng insulin resistance. Ang insulin resistance ay nade-develop pa po yan 15 to 20 years before po na magkaroon po tayo ng pre-diabetes, diabetes, cancer, and PCOS or other form of diseases po na mga chronic diseases po. Tayo pong mga Pilipino, kung makikita nyo po sa diet natin, na mataas po ang level ng carbohydrate sa food pyramid po natin. Bakit po? May istorya po rin yan tungkol dyan, tsaka ka po i-discuss sa susunod na topic natin. Pero po sa mahalaga sa ngayon ay yung food pyramid, kung makikita nyo po, ay mas malaki po yung percentage ng carbohydrates na po, yung protein, yung maliit na percentage po ng food pyramid natin is yung fats. Po. Yung insulin resistance po ay nagre-resist po, lumalabas yung resistance ng insulin kapag po tayo ay over na po ng sobrang kinain ng mga carbohydrates over time na po, mula po nung tayo ay mga early 20s o late 20s po natin, sa pagkukonsume po natin nung mga carbohydrates na kinakain po natin. Yung katulad po ng mga cake, mga tinapay, sabi ng mga Pilipino, mahilig po sa tinapay, kakanin, kanin, lalo ngayon, grabe, unlimited rice, na po. Hindi ko po papagitin yung mga bang restaurant na nag-offer na ganyan na po. Sa tingin natin kasi tayo Pilipino, masarap kumain eh. Tapos yung ulam na yun, pagka masarap ang ulam, masarap ang kain, masarap ang sibog. Ano po? Ang problem po kasi, yung pong kinakain nating rice, tinapay, cake, na po, kakanin, prutas, yan po, form na yan ay carbohydrates na kung saan napupunta po sa digestive system natin at nagiging glucose o simple form of sugar po. Isa na po yung nagiging glucose na po, nagiging glucose po siya. So, anong nangyayari po sa sistema natin, natatambakan po yung ating digestive system ng blood glucose. Over time po kasi, yung ating cells, yung cells po natin sa katawan natin, sa sistema ng katawan po natin, there are trillions of cells sa katawan po natin. Yan po yung nagiging tayo. Po, kung bakit po tayo naging tao, dahil po sa cells po rin natin, na kung saan yung cells po nangangailangan po ng energy. Yung energy, isa po sa mga energy na ginagamit po ng cells natin ay yung glucose. So nung habang teenager ka o bata ka,
ano niya yun, magagamit niya kasi mataas, sasabi natin, mataas yung metabolic natin, po. Opo. Pero over time, using glucose as energy, ay nagkakaroon po ng tinatawag na toxic energy na. Bakit to? Kasi yung blood glucose po natin, hindi na po masyado makapasok doon sa cells. Bakit to? Kasi po, bago pumasok yung glucose, it requires insulin. Po. So, pagka nag-sense po ng merong glucose sa digestive po natin, yung ating pong lapay o yung pancreas, sa bandang beta cells po niya, ay nagsisecrete po o naglalabas po siya ng insulin. Yung insulin po ginagamit niya as susi o key doon po sa cells para payagan na makapasok po yung glucose, at yung glucose ay gagamitin ng ating mitochondria as a form of energy. Yung mitochondria po ay sa isa pong topic natin i-discuss kung ano po siya. Yan po ang power plant ng cells. Yan po napoproduce yung energy. Yan po yung reason kung bakit po tayo gumagalaw, nagsasalita. Yan po yung form po ng, yan po yung organelle sa cells na nagpo-produce ng energy. At yung unit na energy na tinatawag po dyan ay ATP, adenosine triphosphate po. Adenosine triphosphate, Pagka nagkaroon po siya pagka nag-resist po siya, ibig sabihin po, yung insulin, dumadami rin po sa blood po ng tao. So, masama po rin na marami po yung insulin doon sa dugo. Kasi nagkakaroon po siya ng cause na tatag na hyperinsulinemia. Yung pong insulin po na yon ay magkakaroon po ng pagdami sa bloodstream po ng tao. Pero over time, makukonsume po niya yung glucose. Kaya lang po, kung makikita nyo po sa sistema ng diabetic kong tao, mabagal po yung pagbaba noong blood glucose. Instead of 2 hours na bumalik sa 100, tumatagal po siya ng 4 hours o higit pa. Sa aking nakita ng dati sa aking record sa blood glucose bago bumaba minsan, may mga 4 hours to 8 hours, even 10 hours bago po bumaba ng 100. Lalo po nung dati, nung nagtitest ako sa aking blood glucose. Even 10-12 hours, ganun kataas. Hindi ho siya nagbababa agad. Yun po yung reason kasi po, yung blood glucose dumadami po ng dumadami dahil overconsumption of carbohydrates. Dahil hindi po makapasok yung blood glucose dun sa cells dahil barado po siya ng insulin. So, nagkakaroon po ng hyperinsulinemia, nagkakaroon po rin ng pagtaas po ng blood glucose. So, yung insulin resistance po, nagiging cause po siya ng mga iba po pong sakit. Mapapansin niyo po, tumataba yung tao kasi po, yung insulin po is known as hormones na nag-store ng fats. Ng fats. Nagiging yung kinakain niyo pong carbohydrates ay natatransform po into fats. Fats sa atay, fats sa muscle, at fats dun sa fat cells natin sa bilbil, sa bilbil, dito sa kamay, sa braso, dito po sa leeg. Ito po, makikita nyo, malaki, nagiging dalawa baba. Yan po. Sign po yan ng mga nagkakaroon ng mga resistance po sa cells. Pero ang tanong, bakit may mga diabetikong hindi mataba? Kasi po, yung usually marami po tayong mga ganong mga kapwa Pilipino. Base po sa pagbasa ko sa pagre-research ko, gaya na sinabi ni Dr. Nadir Ali,
Siya po isang cardiologist na naka base po sa Salt Lake City sa Amerika. Kung saan sinabi po niya na sa isang discussion po sa kanyang seminar, na kung saan yung mga Asian po kasi is ano po tayo sa mga agriculture country po tayo, na kung saan hindi po masyado inaalaw ng fat cells natin yung paglaki ng fat cells. Kaya usually yung pong mga payat na diabetiko, hindi po sila mataba. Pero yung kung makikita po nyo, kung maano po nila yung atay, may fatty liver po sila. At meron pong maraming mga tinatawag na yung mga taba po sa laman loob. Opo. Yun po yung reason kung bakit po hindi sila wala mapuntahan na yung blood glucose nila. Kaya nagre-resist po yung insulin na, dahil hindi po pinapayagan yung ng fat cells nila ng lumaki. Opo. Pero hindi not like other nation po, usually sa Europe, makikita nyo ang daming malalaki o matataba, no? Pero healthy pa rin po sila. Kasi po, pinapayagan po ng fat cells nila ng lumaki na malaki. Kaya, hindi po sila diabetes, wala pa silang diabetes. Pero darating po yung point na kung saan din po na magre-resist po yung kanilang mga fat cells. At magkakaroon po sila ng ng sakit, no po? Diabetes, PCOS, cancer, Parkinson, and Alzheimer's disease. Alzheimer's disease po ay type 3 at form of diabetes type 3. Apo. Yan po ay mayroon po silang sa brain, na kung saan yung protein po ay nagkakaroon po ng tinatawag na beta amyloid, na po. Form po siya na kung saan nagkakaroon po ng glycation yung protein tsaka yung carbohydrates sa brain. Yan lang po. Sa susunod po ulit yung part 2 po ng insulin resistance. Maraming salamat po again. Kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon para po ma-notify po sila sa mga susunod ko pong video upload. Maraming salamat po. I'm Cyrus Sendaya po. Maraming salamat po.